Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at mamumuhay ng angkop. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kaniyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Unang-una, ako po si Father Jerry Adviento, ang kura ng Punta. Ang Punta po ay sa Santa Ana at ang aming parokya ay nasa loob ng Jaime Cardinal Sin Village. Ito yung pabahay na ipinatayo ng Serbian Foundation para kay Cardinal Sin. At ito, ang mga nakatira doon ay ang mga maralitang tagalungsod ng Maynila. At kasama ko sila sa ating pagdiriwang sa araw na ito. So yung iba dito, taga-Punta. Ganon din yung mga narinig natin na mga kabataan, mga bata ng Punta na siyang umawit sa ating pagdiriwang. Kasama ko rin yung mga altar servers at ang aming mga kabataan. At kasama namin sa aming pagdiriwang sa umagang ito, ang aming patrona, ang mahal na ina ng laging saklolo. Kung mapapansin po ninyo, siya yung Filipino version ng Our Lady of Perpetual Health. Siya ay nakadamit ng kasuotan ng Pilipino, siya ay kulay ng Pilipino sapagkat ipinapakita sa atin na ang mahal na ina ay hindi malayo sa atin. Ang mahal na ina ay malapit sa atin. Kaya't siya ay kaanyo natin. Siya ay naging katulad natin. Ang mahal na birhen ang siyang ina ng laging saklolo. Siya ang ina ng laging saklolo sapagkat siya ay isang ina. Alam natin, mauunawaan ito ng mga ina na kapag ang kanilang anak ay mayroong sakit, lahat ay gagawin ng ina upang gumaling ang kanilang anak. Kapag ang anak ay mayroong problema, kapag ang anak ay nahihirapan, lahat titiisin ng ina upang guminhawa ang pakiramdam ng kanilang mga anak. So si Maria ay ina ng laging saklolo sapagkat siya ay isang ina na handang sumaklolo upang maging maayos ang kalagayan, upang maging maayos ang pakiramdam ng kanyang anak. At si Maria bilang ina ng laging saklolo, siya yung ina na handang sumaklolo sa atin, hindi lamang kay Jesus, kundi para sa ating lahat. Sapagkat sa ating panalangin, sa ating nobena, sa ina ng laging saklolo, sinasabi natin, mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus,
ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Kaya't si Maria na ina ng laging saklolo ay hindi lamang ina ni Hesukristo, kundi ina din natin. At kung paano siya laging sumasaklolo sa kanyang anak na si Jesus, ganun din si Maria ay lagi at handang sumaklolo sa atin. Sa banal na kasulatan, maraming pagkakataon na makikita natin si Maria na handa at laging sumaklolo. Kung babalikan natin yung kwento ng pagdalaw ng Anghel Gabriel kay Maria, no? Noong sinabi ng Anghel Gabriel na si Maria ay magdadalang tao at ang kanyang anak ay tatawaging anak ng kataas-taasan, kahit na hindi pa nauunawaan ni Maria ang kahulugan ng mga nangyayari, agad-agad sinabi niya, "Ako ay alipin ng Panginoon at mangyayari sa akin ang iyong sinabi." Si Maria ay nag-oo, si Maria ay pumayag sapagkat nais niyang sakluluhan ang kanyang bayan na noon ay naghihintay at nananabik sa pagdating ng Mesiyas. Alam na alam ni Maria ang hirap na kanilang nararanasan. Alam na alam niya ang pagtitiis ng kanyang bayan. Kaya't noong dumating ang pagkakataon, nasabihan siya ng anghel na ang Diyos ay magkakatawang tao, pumayag siya na gawing kasangkapan ng Diyos nang sa ganoon ay dumating na ang inaasam-asam ng kanyang bayan. At noong si Maria ay dinalaw ng anghel at sinabi na, "Natatandaan mo ba ang iyong pinsang si Elizabeth na sa kabila ng kanyang katandaan, siya ay nagdadalang tao?" Ano ang ginawa ni Maria? Agad-agad naglakbay ng napakalayong lugar upang pumunta sa kanyang pinsang si Elizabeth. Hindi lamang upang ipamalita ang mabuting balita na kanyang narinig, hindi lamang upang ibahagi ang kwento na siya ay pinagpala ng Diyos, kundi higit lalo siya ay pumunta kay Elizabeth upang tulungan, upang sakluluhan ang kanyang kamag-anak, ang kanyang pinsan na nangangailangan ng kanyang tulong. Si Maria ay handang sumaklolo. Si Maria ay handang tumulong sa mga nangangailangan. Noong masalubong niya ang kanyang anak na si Jesus na nagpapasan ng krus, noong maipako sa krus si Jesus, noong mamatay si Jesus, si Maria ay nandoon upang palakasin ang loob ng kanyang anak, upang ipadama ang kanyang makainang pagkalinga sa kanyang anak na nagpapakasakit. Si Maria ay isang ina na handa at laging sumaklolo, at siya hindi lamang ina ni Jesus, kundi ina din natin. Si Maria ay pinagkaloob sa atin upang maging ina rin natin. Kaya't anuman ang ating mga pinagdadaanan, anuman yung mga pinagtitiisan natin sa buhay, huwag tayong matakot na lumapit kay Maria sapagkat siya ang ating ina na handa at laging sumaklolo. Pangalawa, sa ating pagnonobena sa mahal na ina ng laging saklolo, sinasabi natin na samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng mga naririto ngayon, sinasabi natin na sana ay huwag naming makalimutan ang pangangailangan ng iba. Minamahal mo sila at turuan mo kaming mahalin din namin sila. So ang ating pagdarasal kay Maria na ina ng laging saklolo ay nagpapaalala sa atin na katulad ni Maria, tayo ay dapat na maging handa rin na sumaklolo sa mga kapwa natin na nangangailangan. Katulad ni Maria, nawa ang puso natin ay bukas na tumulong sa ating kapwa. Kaya't kulang na sabihin natin na tagasunod tayo ni Jesus na nagsabi na magmahalan tayo. Kulang na sabihin natin na nagdedeboto tayo sa mahal na ina ng Diyos kung hindi tayo natutulad kay Maria na handang tumulong sa mga nangangailangan. Kung hindi tayo sumusunod kay Jesus na nagsabi sa atin na makikilala na kayo ay mga alagad ko kung kayo ay nagmamahalan.
Kaya't si Maria na ina ng laging saklolo, na handa at laging sumasaklolo sa atin, ay nagbibigay sa atin ng halimbawa na tayo na sumusunod sa Kanya, na tayo na nagmamahal sa Kanya, ay dapat na handa rin na sumaklolo, na tumulong sa ating kapwang nangangailangan. Si Maria ay ina ng laging saklolo sapagkat siya ay isang ina. Si Maria ay ina ng laging saklolo na nagtuturo sa atin na handa rin dapat tayo na sumaklolo sa ating kapwa. Pangalawa, si Maria ay ina ng laging saklolo sapagkat siya ang ina ni Hesukristo. Paano nangyari o ano ang kahulugan ng pananalitang iyon? Si Hesukristo ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Si Hesukristo ang pinagmumulan ng lahat ng tulong. Si Hesukristo ang tunay na laging saklolo. Kaya't si Maria ang ina ng laging saklolo sapagkat siya ang ina ni Jesus na laging saklolo natin. Si Maria ang nagdadala sa atin kay Jesus. Hindi ba't sa kasalan sa Kana, ano ang ginawa ni Maria? Hindi siya ang gumawa ng himala, kundi inilapit niya ang pangangailangan kay Jesus. At si Jesus ang gumawa ng himala. Si Jesus ang nagbigay ng saklolo. Si Maria lamang ang naging daan. Si Maria ay ina ng laging saklolo sapagkat siya ang ina ni Jesus na sumasaklolo sa atin. At muli, siya ang nagbibigay sa atin ng kapanatagan ng ating kalooban. Siya ang nagbibigay sa atin ng pag-asa na anuman ang pinagdadaanan natin, anuman ang mga hirap na nararanasan natin sa buhay na ito, huwag tayong matakot na lumapit kay Maria, sapagkat si Maria, ang ina ng laging saklolo, ang siyang maglalapit sa atin, sa ating Panginoon. So, si Maria ang ina ng laging saklolo at siya ang dala-dala namin sa aming pagdiriwang, sa ating pagdiriwang sa araw na ito. Siya ay dinadala namin sapagkat sa darating na Disyembre, ang aming parokya ay magdiriwang ng ika-50 taong anibersaryo ng pagkakatatag nito bilang isang parokya. At isang magandang balita na aming natanggap sa darating na Disyembre sa taon na ito, hanggang sa Disyembre sa susunod na taon, ay pinagkalooban kami ng indulhensya plenarya para sa lahat ng mga papasok, makikipagdiwang at magdarasal sa aming simbahan sa punta. Kahit kasabay ng aming kagalakan, narito kami upang anyayahan din kayo na dumalaw sa aming parokya. Anyayahan din kayo upang magdebosyon sa mahal na ina ng laging saklolo. Si Maria ang ina ni Jesus na laging saklolo. Si Maria ay ating ina na handa at laging sumasaklolo sa atin. Kaya't huwag tayong matakot, huwag tayong magdalawang isip na lumapit kay Maria. Siya ang magdadala sa atin kay Jesus na kanyang anak, kay Jesus na laging saklolo.